half of my teenage years hanggang sa early 20s ko, yung nanay ko, OFW. Nagtrabaho siya sa Hong Kong for the longest time. Quick showbiz chikahan tayo. Mentro sa pagpapabot ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Christine ang taunang selebrasyon ng Mascara Festival sa Bacolod City. Narito ang aking chika. Ang alam ko noon, one of my earliest recollections na sobra akong nalungkot. I'm the eldest kasi, so ako yung mas nakakaintindi. Ako yung mas naapektuhan noon. I remember it had an effect on yung pag-aaral ko. Kasi talagang I got really depressed. Hindi ko ma-explain yung kalungkutan ko nung mga panahon na yun. You know, we write each other. Kasi nung time na yun, wala pang internet noon. That was the 80s eh. And every time my mom would write, she had the nicest penmanship. Alam mo, mararamdaman mong malungkot siya. Kasi na-realize ko at that time na merong mga patak ng luha. Yung papel, parating yung sinasabi nun, she's doing it for us. She's doing it for ma-jumpstart yung future naming magkakapatid. 4 or 5 Pasko, hindi kami nagkasama. And after that, she went to the States. Mas matagal yun. Mas maraming Pasko yung hindi kami nagkita. Parati ko sinasabi to sa mga sa mga kaibigan ko na ang swerte nyo kasi ngayon you have your mom, you have your dad, at kumpleto kayo pag Pasko. Ngayon, hanggang ngayon, nasa States ang nanay ko. Although kasi syempre, di ba, sanay ka na. At saka, madali na ngayon kasi meron ng video call. Araw-araw pwede na kayong mag-usap. Importante sa akin yung mga OFW kasi naramdaman ko yun. Ngayon, doon sa mga anak, doon sa mga asawa na nandito, huwag yung sayangin yung pagkakataon. Kasi nandiyan na nga yan eh. Kumbaga, hindi naman natin mapipigilan na yung opportunity at saka yung kung may problema man tayo sa pera, sa ganyan. Ito na yun eh. Konting tiis. Konting tiis. Kasi who knows? Alam mo, kaming magkakapatid are perfect testaments nung paghihirap ng nanay ko. Lahat kami naging maayos yung buhay namin. Lahat kami nakapagtapos ng pag-aaral. Lahat kami nagtiis. It was a success story for my mom. I think, alam niyo naman na tinatawag kayo mga bagong bayani na ating bansa kasi malaking naitutulong niyo. Pero yung tulong niyo doon sa mga pamilya niyo, hindi matatawaran yan. Wala tayong pinaghihirapan na hindi pinibless ng ating Panginoon.